I'm instructing the EMIS to issue a show cause order against Police Lieutenant Colonel Joseph Geoffrey Lindon Pilim. Explain why no charges should be filed against you for a bogus report. Ipatatawag ng National Police Commission ng hepe ng Quezon City District Traffic Enforcement Unit Sector 3 sa insidente ng banggaan sa pagitan ng bus at coaster bus ng PNP noong April 17. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan, mayroong mali sa incident report sa naturang banggaan matapos sabihin na nagkaroon na umano ng kasunduan sa pagitan ng dalawang driver. Hindi ako happy. Totoo lang, kumukulo-dugo ko ng buong weekend. Pinapalabas natin na parang everything's A-okay, amicable settlement, when very clear kung anong nangyari noong araw na yon. Sa video na ibinahagi ni Atty. Calinisan, makikita ang ginawang pag-swerve ng PNP coaster bus mula sa outer lane ng EDSA papasok ng EDSA bus carousel, kung kaya't kahit nagpreno na ang bus driver na si Jesse Soledad ay nabangga pa rin niya ito. Nagpreno po ako, kaso po hindi po talaga siya kinaya dahil sobrang dikit po yung pasok po niya sa carousel. Pag pinihit po ko yung manibela pa kaliwa, baka sumalpok po ako sa island at madisgrasya po yung mga pasahero ko. Yun po iningatan ko po, yung mga pasahero kung nakatayo po doon na sa bus. Sa cellphone video naman ni Marian Ramos, makikita ang ginawang paghingi ng pulis sa driver's license ng bumanggang bus driver. Police, hindi man na busina. Hindi wala siyang pasintabi na magaganyan siya. Bigla kayong Oo, nakuha pa yung Saka hindi lisensya. nila lane to, kuya. Hindi nila lane yan, kuya. Maraming witnesses. Bale, nagmamadali na rin po kasi ng iba, kaya doon po sa video may mga galit na rin po talagang passenger, lalo na po yung katabi ko kasi pauwi po siya ng province. Ayun po. So, yun po. Tapos kinukuha pa po ni sir yung lisensya ng bus driver, kaya medyo, sabi po namin mga passenger, medyo mali po yun. Kanina, humingi ng paumanhin sa publiko si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico dahil apektado na rin anya ang kanyang pamilya. Anya, gagamitin para sa libreng sakay ang minamaneho niyang coaster bus kung kaya't pumasok siya sa EDSA busway. Ang sa akin lang po, iniingatan ko po ang pagseserbisyo. Kaya po ako humihingi ng sorry po sa inyo kasi po sa isang pagkakamali lang po ay mawawala yung saysay ng aking serbisyo. Giit ng Napolcom, kahit na libreng sakay ang serbisyong hatid ng PNP, hindi pa rin nararapat ang ginawa ng driver na pag-serve para makapasok ang coaster bus sa EDSA busway. Pero yung diskarte na itong nasa kanan ko, nuknukan ng mali. And siguro, if I may, kanina nag-usap na tayo. Remorse naman dun sa ginawa mo. I mean, it affected the lives of yung lahat ng mga pasahero nung bus na yon, lahat ng tatrabaho lang yon. Yung itong bus driver na nakaratel, itong testigo na di alam kung magkitestigo o hindi dahil pulis yung nasa kabilang partido, at yung taong bayan na nanonood. Samantala, dismayado naman ang Napolcom Vice Chairperson dahil sa ulat na pinasasagot umano sa bus driver ang pagpapagawa ng nasira sa PNP coaster bus. Pagkatapos po dun sa pagkabanggaan po na yun, dinala po kami ng traffic, ng MNDA sa Traffic Bureau para dun po imbestigahan. Doon po kami gumawa ng report, doon po kami pinagawa ng report. Pinaliwanag ko po dun sa police doon at gumawa po kami ng salaysay. Tapos po, parang minalabas po na ako po yung may kasalanan. Tugon naman ng Napolcom Vice Chairperson. Is this correct? Is this a factual statement? Both parties mutually agreed and reached an amicable settlement. Nung nandun kami sa private room, doon sa mismong kwarto ko, I did not see an amicable settlement. Where's the amicable settlement? Wala. So why are we making reports na hindi totoo? Kaya ako nagagalit. Totoo lang, that's why we posted the CCTV video to bring light to what really happened. Otherwise, it will be amicable settlement and some policeman trying to extort money from a bus driver. Saan ang hustisya dun? Nasaan ang hustisya dun? So we will call it out.
Kaugnay nito ay ipinatatawag na ng Land Transportation Office ang polis upang pagpaliwanagin kung bakit hindi siya nararapat patawan ng reckless driving, disobeying traffic signs by using EDSA carousel bus lane at improper person to operate a motor vehicle. Paalala naman ng NAPOLCOM sa publiko na huwag matakot ang sinuman na i-report sa kanilang tanggapan ng isang alagad na batas na nagkaroon ng pagkakamali. Pagtitiyak na NAPOLCOM na hindi nila ito kukonsintihin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.